Sa paanan ng bulubunduking bahagi sa liblib ng Bulacan, may isang pamilyang namumuhay sa simpleng kubo. Sina Mang Isko, Aling Rosa at ang kanilang 3 anak. Sina Benjo, Nene at ang bunso, si Lakay, ay nagsasaka sa isang lupang hindi kanila. Ang lupa ay pag-aari ng isang kilalang mayaman sa bayan, si Don Armando Villacorta, isang matapobreng hasindero. Si Don Armando ay hindi kailanman nagpapakita ng malasakit sa mga magsasaka. Pinapatawan niya ng mataas na upa ang bawat sakahan. Sinisingil ng buwis kahit sa mga panahong tagtuyot at wala halos aning nakukuha ang mga magsasaka. Isang araw ng Mayo, habang tinitiis ng pamilya ni Aling Rosa ang init ng araw habang nagtatanim ng palay, dumating ang isang tauhan ni Don Armando, si Alfredo, tagapagpatupad ng utos ng hasindero. Aling Rosa, Sigaw ni Alfredo habang tinutulak ang kalabaw na may kargang kariton. ipinapaabot ni Don Armando. Doble na ang singil sa upa sa susunod na anihan. Kung hindi nyo mababayaran, papalayasin na kayo sa lupa. Napaluhod si Aling Rosa sa pagkapighati. Wala pa kaming kinikita, Alfredo. Kung maaari sana'y kausapin mo si Don Armando. Ngunit tawa lang ang sinagot ni Alfredo. Hindi na kailangan pakiusapan ng may-ari. Utos yun. Baka gusto mo pang sunugin niya ang damuhan dito sa tabi ng bahay nyo. Yun ang banta ni Don Armando sa mga magsasakang hindi sumusunod. Pagsusunog ng bahagi ng bukirin para mawala ang tanim o kabuhayan. Isang dapit hapon, habang nagsusuklay si Nene sa may bintana, napansin niyang may usok sa di kalayuan. Nay! Tay! Tignan niyo po! Sigaw niya. Tumakbo ang buong pamilya sa tabing bukid. Ang damuhang malapit sa kanilang kubo ay sinisindihan ng ilang tauhan ni Don Armando. May ilan pang palihim na tumatawa habang tinatapon ng mga baga ng siga. Agad na tumakbo si Mang Isko at Aling Rosa na may dalang timba na may lamang tubig. Pilit na inaapula ang apoy. Ngunit huli na ang lahat. Halos kalahati na ng kanilang palayan ay natupok. Sa gitna ng usok, may narinig si Lakay na mahina pero kakaibang tinig. Tulong! Iligtas mo ko! Sinundan ito ni Lakay sa gitna ng maliit na nasusunog na damo. Sa ilalim ng isang nagliliyab na punso, nakita niya ang isang munting nilalang na parang tao. Pero may suot na pulang salakot at may balbas na tila sinlaki ng katawan nito. Isang duwende. Huwag kang matakot! Wika ng duwende. Ako si Gandulfo, tagapangalaga ng lupaing ito. Iniligtas mo ko mula sa pagkasunog. May utang ako sa'yo. Hindi na nakaimik si Lakay at dinala niya ang duwende patungo sa isang ligtas na lugar kung saan inabutan sila ng kanyang ama. Nang gabing yun, habang nagpapahinga ang buong pamilya sa malamlam na liwanag ng gasera, biglang bumangon si Lakay at lumapit kay Aling Rosa. Nay, yung duwende po, nagsabi po siyang babalik siya ngayong gabi. Napalingon ng lahat. Akala ni Mang Isko, guni-guni lang yon ng kanyang bunso. Dala ng pagod at usok sa nasunog na damuhan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malamig na hangin ang
humaplos sa kanila. Kumislap ang liwanag ng gasera at sa isang idlap lumitaw si Gandulfo, ang munting duwende sa gitna ng kanilang silid. Dahil sa kabutihan nyo, hindi lahat ng tao ay tutulong sa katulad ko. Ani Gandulfo, habang umiikot-ikot sa isang lumang sanggot na nakasabit sa kisame. Ngunit iniligtas nyo ako nang walang hinihinging kapalit. Inilabas niya ang isang maliit na sako, kulay berde, may bordang gintong dahon ng palay. Ito ang sako ng anit ginto. Kapag ginamit nyo ito sa inyong pagsasaka, bawat butil ng palay na inyong itatanim ay dadami, tataba at magiging ginto sa inyong pag-aani. Nanlaki ang mga mata ni Benjo. Ginto po? Tumango si Gandulfo. Oo, ngunit isang paalala. Gamitin nyo ito para sa ikabubuti ng iba, hindi para sa pansariling kasakiman. Kapag ginamit sa kasamaan, mawawala ang bisa ng sako at ako'y hindi na muling magpapakita. Pagkatapos ay naglaho ang duwende sa isang kumpol ng gintong alikabok. Lumipas ang mga araw, ginamit ni Mang Isko ang sako upang magtanim ng mga bagong butil sa bahagi ng lupang hindi nasunog. Mabilis ang paglago. Sa loob lamang ng isang linggo, ang palay ay tumubo, lumago at tila kuminang sa ilalim ng araw. Sa unang anihan, halos hindi sila makapaniwala. Ang butil ay mabigat, mataba at sa ilang bahagi may halong namumuting perlas at ginto. Dinala nila ito sa bayan at naibenta sa mataas na halaga. Sa unang pagkakataon, nakabayad sila ng buwis kay Don Armando. Sobra-sobra pa. Ngunit hindi nasiyahan si Don Armando. Hindi ito totoo. Hindi ito maaari. Hindi sila pwedeng yumaman. Hindi ako papayag. Aniya, habang sinisiyasat ang butil. Sa gabi ring yun, ipinatawag ni Don Armando ang kanyang mga tauhan. Hanapin at alamin nyo kung anong ginagawa ng pamilya ni Isko. May itinatagong sekreto ang mga yan. At kung kinakailangan, sunugin nyo muli ang kanilang taniman. Gawin nyo. Nang gabi ring yun, narinig nila kay sa loob ng punso ang babala ni Gandulfo. Mag-ingat kayo. Darating ang kasakiman at susubukan nilang agawin ang ginto ng lupa. Madaling araw, habang natutulog pa ang pamilya ni Mang Isko, palihim na sumalakay ang mga tauhan ni Don Armando. May dala silang sulo, itak at sako-sakong asin. Panira raw sa lupa, utos ng hasyendero upang hindi na muling makapagtanim ang pamilya. Ngunit bago pa sila makalapit sa bukirin, nagsimulang gumalaw ang lupa. Umuga ang paligid kahit walang lindol. Tumindi ang alikabok sa gitna ng taniman at mula sa ilalim ng mga punso, unti-unting lumitaw ang daang-daang mga duwending bantay ng lupa. Lahat sila may makukulay na kasuotan at kumikislap ang mga mata. Ang pinuno nila, si Gandulfo, ay humarap sa mga tauhan. Kayo'y di nararapat sa lupain ito. Ang kasakiman nyo'y umaalingasaw. Itinaas ni Gandulfo ang kanyang kamay at isang ugat ng puno ang biglang lumitaw mula sa lupa. Tinangay ang mga sulo at binawi ang asin. Isa-isa, tinulak ng mga alon ng hangin at mga ugat ang mga tauhan papalayo. Hanggang
sa mapilitang umatras ang grupo pabalik kay Don Armando. Galit na galit si Don Armando nang malamang nabigo ang kanyang mga tauhan. Ngunit mas lalong sumiklab ang kanyang inggit nang lumaganap sa buong bayan ng balita. Ang bukid ni Mang Isko ay hindi lamang umaani ng palay, kundi tumutulong pa sa ibang magsasaka. Ang mga butil mula sa mahiwagang sako ay pinapahiram sa iba, kaya kumalat ang kasaganaan sa kalapit na mga baryo. Mula sa isang simpleng pamilya, naging tagapagtanggol ng mga magsasaka si Mang Isko at Aling Rosa. Sa bawat palay na itinatanim sa lupa, may kasamang dasal at pasasalamat. At unti-unting gumanda ang relasyon ng mga tao sa kalikasan. Nainggit si Don Armando. Ayaw niyang may ibang umangat bukod sa kanya. Kaya't siya mismo ang nagtungo isang gabi sa bukid ng pamilya nila Isko. Dala ang itak at layuning nakawin ang mahiwagang sako. Ngunit sa kanyang paglapit, biglang lumamig ang hangin. Tumigil ang mga kuliglig at sa gitna ng dilim, lumitaw si Gandulfo. Ngunit hindi siya tulad ng dati. Mas malaki siya ngayon at ang kanyang mga matay nagliliyab na parang apoy. Armando Villacorta, sa tagal ng panahon, pinagsamantalahan mo ang lupain ito. Ngunit ang lupa ay may alaala at merong galit. Ani Gandulfo. Lumambot ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Don Armando. Siya'y bumulusok sa ilalim ng malalim na hukay at sa isang idlap, nilamon ng lupa ang kanyang katawan. Iniwan lamang ang kanyang itak at sombrero. Wala siyang nasaktan ni isa, ngunit mula noon, hindi na siya nakita pa. Lumipas ang mga buwan. Ang lupa'y naging mas mataba, ang mga ani masagana, at ang samahan ng magsasaka sa baryo na yon ay naging matatag. Nagtayo sila ng isang maliit na paaralan sa gitna ng bukid, kung saan itinuturo ang halaga ng lupa, kalikasan at kabutihan. Ang mahiwagang sako ay hindi ginagamit para yumaman. Bagkus, itinago ito sa ilalim ng punso bilang paalala na ang tunay na ginto ay hindi lang makikita sa anyo ng kayamanan, kundi sa kabutihang ginagawa para sa kapwa. At si Gandulfo, wala na siyang pinakitaang anyo, ngunit tuwing tag-ani, may naririnig pa ring mga munting halakak sa hangin at kumukutitap ang liwanag sa damuhan. Tanda na ang mga bantay ng lupa ay nariyan pa rin at nagbabantay. At diyan nagtatapos ang ating kwento, mga kahiwaga. Isang paalala na sa gitna ng kahirapan, ang kabutihan at pagtutulungan ang tunay na yaman. Na sa bawat sakripisyo, may gantimpalang di masukat ng pera, kundi ng dangal at pag-asa. Pero kayo, mga kahiwaga, naibigan nyo ba ang ating kwento? Kung oo, huwag kalimutang i-like ang video, mag-iwan ng komento kung anong bahagi ang pinakatumatak sa inyo. At syempre, mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong puno ng aral, hiwaga at inspirasyon. Hanggang sa muli nating pakikinig, dito lang sa tahanan ng mga kwentong Pilipino na buhay sa ating mga puso. Dito sa mahiwagang kwento ni Lolo.